Tayo technical difficulty lang ho, ah. Ayun! Magandang gabi mga kabarangay, Kuis Edge po para sa Balitang Lagro Live ngayong Thursday night. At maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsubaybay. At as it is, mukhang ongoing pa rin yung bagyong Enteng, no? At napapabalita nga na meron na naman hong parating pagkatapos po nito. So, tulad ng inaasahan, dahil sa sabi nga pag-asa, so hindi tayo lagi sure. Ayan, kanina medyo gumanda na panahon, biglang bubuhusan man ng ulan at ngayon medyo humupa na naman pero we'll never know. At ang dami rin nagulat kanina dahil sa walang actually announcement, no, patungkol sa lungsod ng Quezon, patungkol sa sa suspension. Pero sa mga ganung pagkakataon, pagka ganyan, by experience, ang karaniwang decision po yan, manggagaling sa mga magulang kung papapasukin po yung kanilang mga anak, no? At true enough, panigurado, marami na lang na opted na yung lalo na yung mga bata sa elementarya at sa high school, na wag nilang papasukin yung kanilang mga anak. Dahil nga medyo delikado rin. Hindi naman actually delikado, pero yung mabuhos na yung tulad sa atin sa ating barangay, pagka biglaan lumalakas yung ulan, hindi maiwasan na magkakaroon tayo ng kaunting baha, di ba? So, imbis na maabala pa o medyo mag-worry pa yung mga parents, hindi opted na lang na wag nilang papasukin. Ayun. At sa mga pagkakataong ito, of course, maraming salamat sa bago nating sponsor. We'd like to thank Coffee Break. Nandiyan dyan po siya. Located tapat ng Vargas building sa ating barangay along Ascension Avenue. Pwesto ho niya yung dati hong guys, no? Kaya maganda ho ka kung mai-ano natin siya, mai-feature natin siya one of these days. Ayan. So sa kasalukuyan, kung napapansin nyo, solo flight po muli tayo. Yan, thank you, Boy B. Si Boy B na currently nasa backstage pa rin, helping out. Si Dalisay, may very important personal matters po na kinakailangan ayusin. At syempre naman po si Kapepe on the way pabalik. Pero we're thankful na mamaya makakapanayam natin yung ating guest. Kasi itong mga panahon ng tagulan, sa tingin ko kinakailangan natin medyo maging handa ba? Para hindi na tayo medyo nabubulaga. Sa parte natin dito sa Greater Lagro, kahit paano medyo nasasanay tayo. No? Pero minsan nakakagulat nga, nung nakaraan, di ba? Nung bagyong Karina, bigla-bigla na lang bumuhos ng malakas na ulan at nagdulot ng baha sa may plaza, no? Which is, from years ago, unti-unti nagkakaroon ng ganong klaseng mga insidente. Kaya magandang sa mga, lalo na yung mga malapit purot, tayo medyo siniswerte pa tayo. Pero yung mga kabarangay o kadistrito natin na inabutan ng malakas na pagbaha o yung lugar nila karaniwan malapit sa ilog na pinagdadaluyan ng malakas na tubig, yun yung mga bagay na kinakailangan natin, alam mo yun, paghandaan. Kahit tayo rito ano ba yung mga dapat nating gawin, no? Para medyo maging mas maagap tayo at maiwasan yung mga natataranta tayo. Yun, mamaya pag-usapan po natin kasama yung ating special guest. Pero bago na lahat dito, tulad na bagay natin, meron kaming sponsors at sa ngayon, mag-a-announce lang po kami ng ating, kung sino po yung ating, paraffle na rin kaya natin, Boy B, no? Yung ating, magpaparaffle po actually yung ating bagong sponsor, Coffee Break, doon sa Milagro Plaza. Magpaparaffle sila actually ng 3 milk tea at saka isang ham and cheese na pizza. Pero sa ngayong gabi, paraffle muna tayo ng 2 milk tea. We'd like to thank Ma'am Afer. Yan. At saka kay Ma'am Samantha, ating street coordinator na naging tulay para makausap natin yung ating kabarangay na siyang may negosyo huro. Suportahan natin yung ating mga kabarangay na may mga ganitong negosyo para alam mo yun, para maganda yung ating mas mapaganda, madayo, no? Yung ating barangay. Malaman din natin this coming weeks kung paano natin actually
uh, anong pagkakaiba ng coffee break? Na milk, coffee and milk tea rin pala to, no? At nakita ko yung mga presyo, quiz mo, Kuboy B, no? Medyo student friendly siya, no? Yun, yan mo, one of these days, most probably next week, ma-feature natin sila. Makapag-live tayo doon, ma-chika-chika natin yung may-ari, no? Para medyo maganda yung ating talakayan. Pero bago lahat, syempre, paraffle muna tayo. Ipasok muna natin yung ating mga, how do you call this? Yung mga ating mga nanood from last episode. Paraffle muna tayo ng 2 milk tea courtesy of Coffee Break, Boy B. Anytime you're ready, let me know. Para maparaffle natin yung mga nanood nung last episode natin, yung pinaka-recent, kung saan guest natin si Boss Mike Demeterio tungkol naman sa dengue. Ayan. Bago tayo tumuloy sa ating mga talakayan at balitaan in a while. Ayan. Medyo marami rin pala mga sumali, no? Okay. Boy B, actually, nabanggit ko kasi, no? Para na rin doon, nakikita natin. Posible. Boy B, kasali ba yung mga 7 nanonood ngayon sa atin, Boy B? Kita rin ba sila? Oo. Check natin in a while kung sino yung 7 na nanonood ngayon, no? Para, ayan, nako, ayan. Para pabuenas po. Handog naman ni Kuya Glenn Magtalas, no? Tulad na binanggit natin, early bird, bago natin paraffle, Boy B, yung milk tea. Oo. Yan, yan yung mga nag-comment, pare. Okay. Eto naman, biyayaan natin muna. Nagbabalik. Maraming salamat sa suporta, paring Buknoy. Ayan. Yan, nako, 2 na. Ayan. At saka si MG, ayan, sarado na natin to. Ayan. Tama ba itong mga nakikita ko? Ayan. So far, ang mga nag-comment po dito, ayan. Yan. Yun, mas maganda ka suggestion, Boy B. Next time, pati yung mga nag-share. Ayan, Boss Levy, yan, oo. Kasi ngayong gabi, paparaffle muna tayo ng, tulad na binanggit namin, yung mga early birds, yung mga unang nanood at o nag-comment. Ayan, yung mga early bird natin, tulad nila Yana, Joanna de la Cruz, MB Gena. Ayan. At si Ginoo. Ayan, si Boss Levy. Ayan. Nakita natin itong mga to. Kasi si Papa Glenn Buknoy Magtalas, magpaparapol ng 30 pesos worth ng pandesal. Ayan. Pero tulad na nabanggit nga namin, dahil nga early bird, no? Unahin muna natin ibigay yung sa mga unang nag-comment. Yan. Mga early bird natin. 30 pesos worth ng Buknoy Pandesal mula kay Buknoy Pandesal. Maraming salamat. At ang 3 muna na pipiliin nating mananalo, yung early birds natin. Kasi so far nakalagay rito, ayan. Ayan, yung mga nag-comment, yan. We got Yana, congratulations. Panalo ka ng Buknoy Pandesal, 30 pesos. Joanna de la Cruz, panalo ka ng Pandesal, 30 pesos. MB Gena, wag na natin hihuli si, boss. Si Boss Levy rin, yan. Congratulations. Yan, 4 na kayo na nanalo ng 30 peso worth ng pandesal mula sa Buknoy Pandesal. Yan. Congratulations. Yan. Pauna natin yung mga early bird, yung mga nag-comment po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ngayon naman, Boy B, tuloy-tuloy ang ating paraffle. Siyempre, yung pinangakuan natin, paraffle muna tayo ng 2 out of 3, no? Na milk tea, courtesy of Coffee Break. Ayan. Unang mananalo ng milk tea. Ayan. Mamaya batiin natin yan, Yana. Unang nanalo ng milk tea mula sa 22 ounce to, sabi ni Madam eh. Ang nanalo po, ang unang nagwagi ay si Jojo Gueco. Congratulations, Papa Jojo. Ayan, nanalo ka ng milk tea mula sa Coffee Break. Ayan. Congratulations po. Ayan. At ang ating isa pang winner. Ayan, isa pang winner.
Ayan. Isa pang winner, Kois. Sino pang ating isang winner ng milk tea? 22 ounce daw po yan. So, congratulations, Jojo Gueco. Sino ang mga kasama ni Jojo Gueco? Ay! Abay, talaga naman, pagka talagang pinapalat, ay pinapalat talaga Emerson Butay Tabilin, muli, nanalo. Pagbihira. Idamay na natin kasi 5 yung pinaparapol pa rin ni Boss Glenn eh. So, 4 na naibigay natin doon sa mga early nag-comment sa atin. Isa pa pare, para mananalo ng 30 pesos na pandesal mula sa Buknoy Pandesal. Oo. Para kumpleto sa recados tayo. Sino siya? Sila Lenjo Caresa ba to? Ayan, congratulations. Siya ba to? O iba na naman to? Len Edios. Yan. Post natin po yan. Yan. Congratulations sa ating early birds kanina. No, ating in-announce. Winners 4 po yan. Hi Remy, magandang gabi po. Salamat po sa... Uy, bago ata to. Hello ma'am. Ma'am ba o sir? Tapos yung ating dalawa nanalo milk tea, Jojo Gueco at saka si Emerson Tabilin at yung ating pandesal, courtesy of Len. Oh, yung mga pandesal nyo ha, for pick up po yan ha. Kunin nyo po yan ha, doon sa Buknoy Pandesal, doon po yan sa may malapit, actually kahilera po ni Atty. Molina, malapit sa Lagro Elementary School, doon ho yung pwesto niyan. And to claim, pakita nyo lang ho yung ipopost natin na official results ng ating paraffle. Ayan. Kaya mapalad po kayo mga sumali ho ngayong gabi. Kasali kayo next week naman sa ating paraffle muli. Meron pa tayo natitirang paparaffle mula sa coffee break na isa pa pong milk tea at of course isang ham and cheese. At syempre bago yon, maganda makausap din natin yung ating parokyano, yung ating sponsor para ma-check din natin ano pa ang ino-offer nila bukod sa coffee and milk tea. Yan, may pizza nga, no? Para at least medyo maano tayo, ma-orient tayo. At, tulad na binanggit natin, supportahan natin yung ating mga kabarangay na may mga ganitong negosyo para everybody happy. At sa tuloy-tuloy na po tayo sa ating balitaan. Ito naman po ngayon ang pipilit natin mabuo na 2 minuto ng balitaan sa loob at labas sa barangay. Ito ang Balitang Lagro ngayon. Usapang barangay ho muna. Happy birthday kay Cap Papa Leo Gara na nag-celebrate ng kanyang birthday yesterday. Yan, kung saan ho nagdaos po at with the support ng kanyang ng atin pong Mayor Joy Belmonte kasama si Kong PM at ang ating mga ever reliable na mga councilors. Nagbigay ho sila ng mga serbisyo mula wellness, medical na may medical mission din po, no? At nakakatuwa pong makita in spite, no? O tama ba? In spite or despite, in spite of the weather, huling talaan 191 po pala ang mga nagpunta ron para makahingi na ito libreng glasses po ito. Yan. Tapos yung may triage po doon, yung mga gusto magpa-laboratory, magpa-X-ray, magpa-ECG, humingi ng pang-maintenance na medicine. Ayan. Guarantee letter. Yan. Yan yung madalas ko paalala kahapon kasi napaka-importante po niyan. At syempre, tayo po isa ring saksi at isa rin sa mga nabiyayaan po ng guarantee letter ng panahon po na kinakailangan po ng aming pamilya. Yan, oo. Lalo na kapag ang ating pasyente ay nasa pampublikong ospital. Napakalaking tulong po niyan. Sinasabi ko po sa inyo sa pakikipagtulungan din po of course ng bukod sa akin kong PM sa guarantee letter at Councilor Alfred Vargas, andyan po yung mga DSWD para tumulong po at saka yung malasakit center po yan po. Pero yung kwentuhan na yan syempre for another time. At syempre bukod ho doon, libre gupit, libre pakulay kahapon, libre masahe, no? At salamat sa napaka fruitful na pa-birthday mo, Papa Cap, no? Nakakatuwa naman makita yung mga kabarangay natin. Humihingi lang ang barangay din ng ilang paumanhin kung meron bang mga hindi inabot, no? At ako kasi na-announce ko primarily nung live, sabi ko estimated yata mga 3 or 4 matatapos, pero when I got back para sumili po tayo, mukhang wala na hong pupunta nun at
siguro around 2 p.m. yata, ang naiwan na lang pharmacy. Kung meron kayong reseta galing sa inyong doktor, pakita nyo na po yun, pa-xerox ng ID, yun po yung mga abalahin doon. At bukod po dyan, nakita ko may post po sa Balitang Lagro na i-share po ng Bacood, barangay coordinator na si Ma'am Love Giab, na si ano naman po, Councilor Shai Liban, birthday din, meron din medical mission, no? Bagamat hindi naman dito sa Lagro, nag-aanyaya siya dahil kapit barangay natin yon. Pero pwede na po pumunta yung ibang barangay tulad ng Greater Lagro kung nais po ninyong uh, gamiting pagkakataon rin yun para ako alam mo naman natin ang hirap at ang gastos po ng mga serbisyong yun, no? Yung mag-x-ray ka pa lang, rough estimate kung sa pampublikong ospital, pero yun, dadaan ka pa sa proseso, medyo matagal pa karaniwan, yun ang realidad eh. Tapos pagbabayad ka, medyo mahal na rin yan. Malamang nasa libro na x-ray, ano pa yung ECG, di ba? At saka yung pa-lab test na lang, yung blood test po. Sorry po. Blood test po, yun yung mga bagay na medyo may kamahalan, pero nagpapasalamat tayo sa mga ganitong pagkakataon. Kung meron nga lang sana na regular, at least, no? Parang twice a month, no? May ganyang tas galing sa mga counselor natin. Tapos parang isineserve yung buong mga barangay. Yan. At yun, tulad na binanggit po natin, bukod po riyan, syempre, sa kadali lang ho, medyo nag-ano po tayo. Yan. Ayun, sorry po. Ayun, tulad na banggit po natin, bukod po riyan, syempre, yung atin pong patuloy pa rin na paalala dahil nga tag-ulan, ingat lang po tayo lagi. At speaking of tag-ulan, check muna natin yung ating top 3 newspapers ngayon. Ano mga balita? Dahil mukhang natabunan yata ng balita tungkol sa pagdating daw po ngayong gabi ni Alice Go. Ayon po sa Inquirer.net, no? At ang pagdating daw po ni Guo Huaping, pero sa pagkakilala natin ay si Alice Go, mula sa Indonesia patungo sa pabalik ng Pilipinas ay nagkaroon ng konting pag-antala sa kadahilan ng ang bansang Indonesia ay nagdanais na humingi ng kapalitan at hinihingi nilang ulo, tama bang matawag na ulo yon, ay yung drug trafficker na kasalukuyang nililiti sa atin sa ating korte na si Gregor Johan Haas. Ayan. Pero ayon naman po sa Bureau of Immigration, na yung Australiano na si Haas ay hindi pa kasalukuyang hinaharap pa raw yung mga kasong nakalatag para sa kanya. So, hindi natin alam kung saan patungo ito. Pero ang alam po natin at nabalita rin ni Senator Raffy Tulfo na ngayong gabi raw po darating si Alice Go. Ayan. So, antabay na po tayo. At alam ko nabalita rin sa GMA News yan. Ay, oo. Ayan, oo. Speaking of which, happy birthday rin pala muna, September 28, birthday ni Kagawad Vladi Torres, no? Bukod ho kay Kap Leo, na kahapon nag-birthday, happy birthday Vincent Espeña, ng BCPC, at saka si Linsky na ating street coordinator, no? At yun pala, birthday pala ni Kagawad Vladi sa itong September din, kaabang-abang din yan. Oo. Magkaroon din ng misyon. Hey, ayan. At mula naman po sa Manila Bulletin, check tayo ng mga balitaan mula sa Manila Bulletin naman po. Ayan, hanapin muna natin. Ayan, sa Manila Bulletin ho, meron na naman daw pong nakaabang na low pressure area pagkatapos po ni Enteng, pero hindi pa raw nila madeklara kung magiging bagyo yun. Ayon din ito kaya sa kapasalukuyan, yun pa lamang po yung inatala nila, pero expected this week baka raw may parating na naman na bagyo. So napaka-timely, makausap din natin mamaya yung ating guest para magpa-check tayo ano mga kinakailangan natin gawin, no? Sa mga pagkakataong ganito. Ayan. At syempre bukod po dyan, at mula naman sa The Philippine Star, usapang ano naman tayo, showbiz, no? Christine Hermosa at saka Oyo Boy Soto. Ayan si Madam Christine, nanganak po muli, no? Napakita nga ho sa mga platform si ano tawag mo nire, si Lola Dina Bonnevie, karga yung bago niyang apo, wala kay Christine Hermosa. Congratulations, Madam.
At bukod po dyan, in-announce naman nila Drew Arellano at Ian Villania, kailan ika-5, para pakontesan yata, paramihan ng anak to, pero napakaganda ho, no, na magkaroon ng ganyang klaseng oportunidad. Ayan. So tuloy-tuloy lang ho tayo sa mga pagkakataong ito. At yun pa lang mo muna ang ating mga binabalita ngayong gabi sa labas naman po ng bar. Ay, of course, happy birthday rin pala kay Kernel Kernel Ed Toayo Mendoza. Happy birthday. Ito po yung presidente po ng ating pickleball dito sa Barangay Greater Lagro. Happy birthday, boss. Oo. Oo. Wishing you good health and more birthdays to come. Ayan. At habang tapos na po yung ating balitaan sa loob at labas ng barangay, at tuloy-tuloy po yung ating arangkada at atin na pong alamin ang ating mga dapat gawin, no? We're thankful na in short notice tinanggap po niya yung ating invitation ngayon. Teka lang po. Kanina pa po pala si Boss Raymond. Maraming salamat, boss, ha. Ayan. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo. I would like to call on Sir Raymond, yung ating special guest. Safety officer po siya. Ayan. Hintayin na natin maipasok ni Boy B. Berzabal, yun. Sir Raymond Berzabal, magandang gabi, sir. Magandang gabi din sa iyo, sir. Magandang gabi. Magandang gabi. Thank you. Sir, una maraming salamat. Napaka-short notice talaga ito. Literal, ngayong araw lang nag-request. Through Pepe, salamat po. Salamat. Maraming salamat. Kasi napagkwentuhan namin, Boss Raymond, parang sunod-sunod yata yung bagyo. Tapos, para akong tulad sa barangay natin, medyo siniswerte pa tayo dahil yung kung nagbabaha man sa atin, hindi naman gano'ng tatagal. Pero pag napapansin mo ako yung mga ibang kadistrito natin, kasi umabot dito sa yung live natin umabot din sa mga ibang distrito, parang nagugulat sila kahit binabaha na sila. Kaya hingi lang sana kami sa inyo ng ilang bang mga tips, kumbaga. Pero bago lahat, Boss Raymond, ano ho kali kasalukuyang designation nila? Saan ho kasi nag-work kayo, sir? Sa top source, ako ngayon, sa maintenance. Safety Officer 3/Safety Engineer. I see. Sir, ano ho bali sakop ng isang safety engineer, boss? Ano bang karaniwang niya sa isang kumpanya or isang komunidad? Pakiulit ito, hindi ko masyado narinig. Ay, sorry. Ano ho karaniwan ang sakop po ng trabaho ng isang safety engineer? Safety officer? Ay yung kaligtasan ng mga tao at siyempre yung mga gamitan na rin ng mga kumpanya. Yun, sakop mo yun. Nakwento nga sa akin, boss, ni Boss Lars, dati rin pala kayo sa sa North Luzon Expressway bago ho kayo as a officer din. Tama po ba? Opo, sa Caloocan, Sampaloc, Skyway Section 2. Saan kayo, sir? Okay. Boss Raymond, sa kasalukuyan po, ano ho karaniwan ng ngayong mga niyo, programa nyo? Dahil ito, katulad ngayon, may mga sunod-sunod tayong bagyo. At para bang, lagi na lang parang akala mo, bagong balita, lagi tayong binabagyo. Pero parang, ano ba mga programa nyo, sir, ngayon? Mga binibigay nyong mga safety tips, sir? Of course, sa amin kasi, kailangan namin meron kami mga emergency responding team kung sakaling merong bagyo, sunog o lindol. At may emergency drill din na ginagawa namin. Yung parang ginagawa sa kayo rin po nagko-conduct ng mga emergency drills? Kasi sa barangay natin meron din karaniwang ganyan eh. BFP naman yata. Of course, with the coordination din with the BFP o Bureau of Fire. I see. Tapos Raymond, matanong ko, on the community level tayo. Halimbawa po, sir, kasi tulad yan, though hindi man tayo ang karaniwan nagkakaroon ng ganitong problema, ano ho ba karaniwan dapat ang isipin ng ibang kabarangay o kadistrito natin na tinatamaan ho karaniwan na? Alam mo yun, yung mga nakitang baha natin sa ibang lugar, no? Yung parang binaha na
ano ba yung mga dapat nilang gawin pagka kunwari 2 floor sila, nabaha na yung first floor, ano ho ba yung karaniwan dapat nilang ihanda kung karaniwan nagiging normal na nakalakaran sa kanila, ano ho ba may bibigay niyo po na mga steps or tips? Of course, parang ano lang, safety reminder lang po kung sakaling may baha o bagyo. Ayun, una-una, bantayan niyo yung panahon. So, may radyo naman, may TV. So, lagi lang tayo nakatutok kung sakasakali may darating na bagyo. Tapos, yung mga bahay, tingnan kung may kailangan ng ayusin, kung may tulo na, kailangan ng selyuhan, yung takpan. Boss Raymond, yung sa kuryente, boss. Yung sa kuryente, kailangan ba ibaba na yung yung mga breaker kung sakasakali? Of course, ibababa yung breaker kung sakasakaling may sunog. Yung pagka naman kasi, hindi naman kailangan ibaba kung wala namang sunog kasi kailangan yun ng kuryente rin. I see. Pero just for safety, boss, kasi may iba kasing nakita kaming post, pero gusto lang namin i-clarify. Di ba halimbawa, may naputol po na kable na kuryente. Karaniwang bagyo, yun ang nagiging problema eh. Ano ho ba ang maaari nating, kasi parang may binabanggit silang tips, hindi lang namin alam kung totoo, na huwag kang lalapit doon sa matubig na lugar, yung ganong klaseng dahil nga, iba, may naputol na kuryente for some reason, hindi natin alam kung magkakandak siya ng baka ma-electrocute yung makakadaan. Ano ho ba karaniwang ho natin dyan, sir? Tama yun. Huwag kayong tatawid kung sakasakali may naputol na kuryente. Baka nabalatan yun. Water is a good conductor of electricity. Tama yun. Tumawag ka agad sa Meralco. I see. Tapos, boss, sa tingin niyo ba, sir, kasalukuyan, well-equipped naman kaya yung barangay natin? In your own observation sa mga ganitong klaseng mga respondents? Mga responses, mga ganun. Yes naman, nakahanda naman si Kapitan itong pag may mga ganyan sakuna. So, approve naman po yung ating barangay. Hello, Sir Raymond? Opo. Sakuna. Approve. Opo. Ayan. Teka. Hello, sir. Sorry. Pasensya na. Meron tayong mahila lang yung ating internet. Pero nagbabounce. Nagbabounce, no? Oo. Pero sir, naririnig niya ako, Boss Raymond? Opo, boss. Narinig po kita. Naririnig niyo po ako? Sorry, sir. Ako lang, pag nagsasalita, medyo nagbabounce. Okay. Sir, kasi tawag dito, kung sakasakali, sir, nagkakandak din ba kayo ng seminar, boss, sa mga ganyang klaseng sa mga community level, as a safety officer and safety engineer, kung halimbawang halimbawa sa eskwelahan, gano'n? Meron kasing mga talagang magkakandak ng seminar tungkol doon. Pero siyempre, i-coordinate nyo rin, no? Hindi kasi basta-basta na magkakandak ka na lang. I see. Tapos, boss, in terms of halimbawa, sir, yung mga ganitong klaseng mga sitwasyon, yung mga malapit po sa ilog at ayaw naman umalis ka ako. Kasi meron tayo, di ba, mga kabarangay na natin na talaga for the longest time, ang kabahayan nasa creek. Alam niyo naman siguro yon. At karaniwang pagka tinatamaan ng ano po ba yung advice niyo sa kanila? Lumikas muna sila. Okay, siyempre hindi natin alam, baka bigla na lang may bumagsak yung bahay nila doon dahil siyempre creek yun. Maaaring tumaas ang tubig doon. Punta muna sila doon sa lugar na matataas. Diba? Pero karaniwan, sir, sa mga ganyan, hindi nyo, sakop nyo rin ba yung mga accountabilities, boss? Halimbawa,
ang isang bahay, tutulad yan, ina-account nyo rin ba, hindi ko alam kung sakop nyo yun, no? Pero ina-account nyo rin ba yung damage sa isang property, bawa sasakyan, yung mga ganong klase baga pagkakataon, binaha, mga ganon, hindi nyo sakop yun no? Ibang ano naman yun. Opo. Hindi, no? Oo. Tapos sir, halimbawa po, tulad nito, siguro hindi rin kailangan sa inyo kanila ko, baka makahingi rin kayo kami ng konting ano sa inyo. Observation nyo, nakita nyo naman yung simula ng Bagyong Corina, nagkaroon tayo ng mga baha sa plaza, most specifically. Ano sa tingin nyo mga dapat nating maging ano ho doon? Kasi nagtatalo-talo, it's either sobrang lakas naman talaga ng ulan, which is true enough, or mababaw raw po yung drainage natin. Parang hindi naman ako naniniwala mababa. Alam ko malaki yun eh. Pero nagtataka ko ba't binabaha tayo? Ang aking opinion, siguro i-check na lang baka barado o kaya naman i-check ng mga linisin. Baka may mga nakabara lang. Mataas nga siya kaya lang siyempre kung may mga nakabara, siyempre yung tubig maiipon talaga. Sabagay. Sir, sa company niya na pinapasukan nyo ngayon, sir, nabanggit nyo kasi parang ang safety ng mga company. Kasama dyan yung, yun nga, yung mga sa mga elevator siguro, no? Boss, yung mga ano nyo, mga buildings. Ano po ba bicycle? More ano kami sa aircon, HVAC, ducting, cooling tower. Yeah. Okay. Mga ganong klase mga ano. Tapos yung mga safety nets po nun, yun ang inaano nila. Sa mga high-rise. Sa mga high-rise maintenance buildings. po kami. Okay. Which is good enough. Which is good enough naman po. Ngayon, nakita niyo yung Green Hills kayo, medyo malamig-lamig na. Yung elementary. Yung mga company ko ngayon yung gumagawa para ma-renovate yung aircon nila. Mga pipeline ng aircon. I see. Ayun. Sige sila. Oo. Sir, any advice po sa ating mga kabarangay pagdating po sa, pagkakaroon ng mga paano natin mapaghahandaan yung mga bagyo tulad nito? So, una-una, yung kailangan meron kayo naka-save na emergency number. Kung sakasakaling may tatawagan ninyo. Tapos, kung halimbawa, kailangan nyo rin may first aid kit kayo doon. Doon sa loob ng bahay. Tapos, basta makinig lang kayo ng radio, TV, para nakatutok kayo. Tapos, charge yung cellphone, yung flashlight. Yung mga basic Pagkain, lang. Boss Raymond. Ay, siyempre, lalo kung nakatira ka sa condo units, tapos 30th floor ka kailangan nakaimbak ka ng pagkain ng tubig. Ayun, kasi dito, yung isang bahay namin sa Manila kasi, so pagbaba mo doon, ang taas-taas ng tubig, aabot hanggang ulo. Paano pagkaraniwan, Boss Raymond, di para sinabi mo yung halimbawa kung isang linggo na kayo namamalengke noon, pang isang linggo, para hindi nababaan. Parang ganun ba? Talagang ganyan, nagluluto ka. Grabe. Kaya nga Sige. Boss Raymond, salamat sa pagkakataong to. Wala pa si Boss Lars Baka nasa biyahe pa. Nagtatanong nga siya kung ano na raw yung nasa sa uyo raw ng huli. Pero wala pa rito. Pero we'd like to thank you for the opportunity, boss, sa pagtanggap dun sa aming meron ba kayong mga halimbawa, boss? Tulad na nabanggit namin, tatanong ko na rin ito kanina, no? Kung sakasakali po, boss, na meron kayong mga pang-community-based na mga programa na pagtuturo, just let us know kung paano namin kayo matutulungan, no? Pwede namin kayo i-cover, boss, pagka sakasakali meron kayong balak na mga ganyan para makatulong sa mga barangay natin. Opo. I-coordinate ko po sa inyo kung sakasakali. Salamat, sir. And with that, Boss Raymond, salamat po sa oportunidad na to. Maraming salamat po. At magandang gabi po dyan sa inyo. Pwede ba bumati?
batiin ko lang yung mga family ko, Javier Of family. course, opo, boss. Sigla nila. Batiin ko lang yung mga family ko, Javier. Saka yung Pabasa Street, mga ka-street ko sa Pabasa. Sir, kinakamusta ka? Pabasa Street. Sir, kinakamusta ka pala ni Glenn Magtalas at saka ni Emerson Tabilin, boss. Tsaka si Ate LB. Oh, ay mga ano kayo, mga family ko yan dyan sa Lagro. Ano kayo, mga family ko yan dyan sa Lagro. Ayun, yun. Maraming salamat nga pala sa Salamat, sir. pag-imbita. Magkikita pa tayo, boss, ha? Pag ano. Salamat nga pala sa pag-imbita. Salamat din, sir, sa pagtugod doon sa aming imbitasyon. Salamat po. At, boss, huwag kayo magsawa. Pag ano, balikan namin kayo, ha? Opo, maraming salamat po ulit. God bless po. Maraming salamat po. Sige, sige. Thank you, boss. Thank you. Maraming salamat. Yan. Thank you, boss Raymond. Oo. Pero bukod sa binabanggit ka ako ni Boss Raymond, pasensya na siguro sa mga hindi pa nakakaano. Importante rin kasi ako, syempre maging handa tayo sa mga pagkakataon na tulad yan, nakita ko lang halimbawa Malabon, yung nangyari dun sa isang artista na si yung kasama dun sa sa Bex Battalion, no? Pinaha siya, taas. Ang wina-word karaniwan nila at tingin ko nagpapatay na ng kuryente yung yung mayor na para hindi na pero maganda magbaba pa rin ng mga breaker pagka sakasakali inabot kayo. Pero syempre, alam naman natin ang realidad ng buhay, hindi naman tayo basta-basta pwede makalipat ng paglilipatan na bahay, no? Iba na rin yung, alam mo kasi, yung bagay na pag-ipunan mo, hindi mo pwede basta iwan na lang basta yan. Kaya ang consolation doon, magano tayo, maghanda lagi. Yan, parating naman daw po na bagyo. Ayan na. And with that, of course, sa pagkakataong ito, check muna tayo ng ating inbox. May mga nais bumate. Nakita na natin ganito. Hey, Jenna. Uy. Hello po. Magandang gabi. Happy birthday. Birthday mo ba, Love? Pambihira ka. Birthday mo pala. Love Gia. Happy birthday. Bagalagay ka birthday po ni Councilor Shai Liban. Of course, nagpapabate. Of course, Agustina Bautista. Happy birthday po kay Cap Leo Gara. Ayan. At Kabaro family. Ay, ito pala to. Hello. Oo, si Yana. Sorry, baka nagkamali ako pag Yana, Kabaro to, no? Kabaro ka rin? Oo, yan. O, minsan nga mag-imbita tayo ng nito. Ayan, mag-imbita tayo ng usapang naman, kalusugan. Ayan. Remy Mendy Rosario, magandang gabi, boss. Ayan. Ayan. At tulad na banggit natin, no? Hindi tayo makakaiwas sa bagyo pero maaari natin siya paghandaan. Total, napapansin naman natin ng pasok nito kada buwan. At yung tungkol doon sa mga nagtatanong na paghihingi ng pagkansela ng mga klase. At the end of the day, syempre, with all due respect, of course, on a serious note, no? Kanina, nagbibiruan na parang Quezon City lang yata mga immortal. Baka ako ina-assist din niya ng ating mayor, no? Kung hindi naman talaga malakas yung ulan, pero pabagsubugso kasi kung para sa inyo mas convenient na wag nilang papasukin yung anak nyo, choice nyo rin po yun. Anyway, it's just one day. So, hindi naman po importante naman po niyan kinakailangan updated sila dun sa mga pag-aaral nila at saka klase. Ayan. At yun, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon. Of course, babato tayo ng ating tanong ng tambay question of the night. Hello, Michelle Oralio, magandang gabi sa iyo. Oo. Tanong ng tambay natin, Boy B. Oo, nakalimutan ko sabihin sa iyo. Oo, paano kayo naghahanda sa bagyo? Ayan. Ayan. Yan ang ating tanong ng tambay. Huwag kalimutang maglagay ng hashtag Balitang Lagro Live. Paano kayo naghahanda sa bagyo? Ayan. Kasi nakakalimutan namin maitakal nga pala ni Boss Raymond, no? Kasi karaniwan yan, yung basic essentials, di ba? Halimbawa, pag binababagyo, of course, dapat fully charged lahat ng mga nais na magamit for communication. Tama si Boss Raymond, kailangan may contact numbers kayo ng PFP natin dito, ng ating BERT, or ating BPSO. Ayan. Paano kayo naghahanda sa bagyo, no? Kailangan din syempre may flashlights kayo, huwag kayo umasa lagi sa cellphone nyo kasi mas magagamit nyo siya sa form of communication rather than using it and utilizing it para mag-ilaw-ilaw lang. And isa pa nga sa mga pagkakataong yan, yung mga bagay na kinakailangan pwede nyo kainin lang hindi na niluluto. Yung pa pala isa nakalimutan namin itakal kanina. Bakit kanyo?
Sa mga pagkakataon, kung umabot man to sa mga distrito natin na karaniwang binabaha, yun ang karaniwang dilema, yung makakapagluto kayo. Iba na yung makapagsaing, di ba? Mahirap na yun. Pero maganda rin yung may makakapag, may mga portable kayo na pangluto, which is okay. Pero kung yung mga hindi naman, malamang ang pasok ng delata. Tinapay, delata. Siguraduhin nyo lang na yung expiration date, no? In due time, at least pasok dun sa sine-expect ninyo. Yung iba kasi, ewan ko lang ha, ako lang ito nagsasabi. Kung ako kasi yan, maghahanda ako first 3 days. Kung ganun na ganun din lang. And of course, yun nga, i-set up na natin yung gamit natin moving forward. Kung ganun din naman, at binabahat, hindi naman maiwan bahay. I-set up na natin yung pagkakataon na yung mga gamit natin, hindi na doon nakalagay sa dati nilang pwesto para less damage. May naalala ko nung bayo ko doon sa may Old Bolara eh. Pinasok sila ng tubig. So kinalaunan, lahat ngayon ng mga gamit nila sa sala, ang mga naiwan na lang doon, lahat yung matataas na, nakapatong na sa mga matataas na bahagi. Kasi tansyado na nila, pag pumasok ang ulan at panigurado papasukin ng kanilang sala, at least estimated nila hanggang saan lang aabutin yung kanilang sala. So, isa yun sa mga pwede nating paghandaan. Ayan. Kayo po, ano ba mga dapat ninyong gawin para mapaghandaan ng mga bagyo tulad nito? Sa bagay sa atin sa Barangay Great na ito, wala ka, paghahandaan lang natin dyan. Oy, Kapepe, magandang gabi, salamat. Katatapos lang namin pare ni Boss Raymond, oo. Oo nga, kita ko nga. Nasa biyahe ka, oo. May mga naibahagi rin siya na mga tungkol nga sa importansya rin na magkaroon ng line of communication sa mga pagkakataong ito. At ikaw bilang safety advocate din, pare, baka may mga nais kay share. Ano ba yan? Tungkol sa mga paghanda sa mga bagyo, sunog, sakuna, pero bagyo karaniwan kasi yun ang karaniwan ano natin eh. Oo, sa Baguio. Sa Baguio dapat meron tayong go bag. So, Ano yung sa go go bag, bag, pare? lahat doon na. Yung mga important documents mo, pera, battery, cellphone, yung mga important na para isang bitbita na lang. So, if ever na magkaroon ng emergency, mabaha, madaling makuha, masasecure yung gamit. I see. Ayun, sabi nga ni Ate LB Abil, pare, nakatutok pa kami sa balita, nag-i-imbak na rin po kami ng pagkain at medisina and we make sure na fully charge ang mga cellphone at emergency light. Yun, no? Importante yan, no? Kay Ma'am Gina Negosa, naghahanda sila ng mga dilata naman. Kasi nga, mahirap na magluluto ka. Pagkain, dilata, bigas, water, flashlight. Yun, no? So, kaya isa yun. Maganda yung suggestion mo, pare, yung go bag, ha? Okay yun, ha? Oh, pero tama rin ba para ibaba mo rin yung yung mga breaker ng kuryente? Kung karaniwan yung bahay mo talaga, inaabutan talaga yung first floor ng bahay, no? Yes, oo. Pero normally kasi pag ganyan, si Meralco, automatic na sa kanya yan eh. Okay. Hindi na kinakailangan on our end. Pero just to be safe, oo. Ito naman pare, sabi naman po niya na, pwede na natin tatanggapin yung hashtag niya. Talong ng tama, check if there's enough food, water. Ay, sorry na wala. Yes, go bag yun. I thank you, baby. Batteries for phones and flashlights, load na makakonect sa net, check for leaks around, and mga gamit na maaaring mabasa kapag super lakas. If binabaha ang loob ng bahay, lahat ng important documents nakalagay na waterproof casing. Yun nga yung go bag. Ayun, yung sinasabi ni Kapepe kanina. Oo nga, no? Go bag nga. Siguro yung binabagit ni Kapepe ng mga important documents, yung mga, para ano ba mga documents? Yung parang titulo ng bahay, ganun ba yun? Yes, oo, mga ganun. Birth Yung mga mahirap certificate, makuha. Yung dadaan ka pa sa PSA, no? Para Yes. makakuha uli nun kasi sobrang hassle nun. Speaking of PSA nga pala, mga kabarangay, ongoing pa rin po yung pagsasensus, no? Salamat sa mga street coordinator natin na patuloy na sumusuyon kasama yung mga enumerator para ma-interview tayong lahat. No, nakikiusap lang po kami, pagbigyan niyo na po sila matapos sa kanilang trabaho, no? Oo. Legit po 'yan, wag ko kayo matakot. Yung ating mga ang tawag mo na rin, mga enumerator. Going back doon sa sinasabi natin pare, yung mga ano naman pare, kasi iniwasan natin kuryente, sabi mo pinapatay ng Meralco. Sa mga pagkakataong ito, paano natin i-secure naman pare yung yung mga kanwari inabutan na sila ng baha pare. Meron ba kayong mga ganong klase? Nasa third, second floor na sila. Well, dapat kasi bago ka abutan ng baha, syempre meron ng newslet from barangay. May info na agad yan. So, sumunod na tayo. It's better safe than sorry, di ba? Oo. So, sumunod na tayo. It's better safe than sorry. Oo.
Ayun, magandang gabi raw sabi ni Boss Levy, magandang gabi raw Kapepe. Oo, tama si Kapepe kasi ang pinag-uusapan natin dito, sulat natin, medyo nasasanay na kayo. O hindi man sa barangay namin sa Greater Lagos, sa mga kapit barangay natin na inaabutan ng ganitong sitwasyon. Huwag na natin, tumuto kayo kung meron kayo Facebook page tulad ng Balitang Lagro, yung karaniwan, kami nakikipag-coordinate sa barangay para kung ano man yung mga updates, doon yung karaniwan nakikita. Para kung alam nyo kung ano, pwede kayo doon mag-message at doon kayo pupuntahan. Malaking bagay Yes. rin, parang ito yung community page natin sa aming barangay, sana ma-share din namin sa inyo, makagawa din kayo sa inyong barangay, no? Yung mga updates o kailangan mag-reach out sa ating BPSO or BERT, no? Yan, importante po yan, no? Ayan. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating balitaan ngayon, gabi. At yun, yung Gobag, oo nga, na-recall ko na to pare, salamat nga dito sa Gobag na to. Ayun, shoutout daw pala kaya sabi ni Agustina Bautista, Kapepe, shoutout daw kay Ate LB Ampil, super sipag. Oo. Masipag natin, LG. Speaking of which, Kapepe, nagpasalamat nga pala tayo dun sa sa pa-birthday ni Cap Leo, dun sa mga Yun, sorry. Sobrang hina ng signal ngayon. Oo. Pasensya na, medyo mahina Moving ako, signal ko. moving ako, Oo, sorry. hindi ito yung... Moving din ako. Okay lang, okay lang. Oo. Sa pagkakataon to mga barangay, sagot na ho tayo sa ating tanong ng tambay. Paano kayo naghahanda sa bagyo? Huwag kalimutan lagay. Tama yung Balitang Lagro Live. Tanggapin na rin natin, talong ng tambay, hashtag, pwede na rin yun. At nag-get a chance to win yung... Kapepe, pasalamat na tayo ulit doon sa ating sponsor, yung coffee break. Oo. Huwag niyo ko kalimutan, sagot lang po kayo dyan. Lahat ng mga nanonood ngayon, no? Coffee break, magpaparaffle tayo next week. Ham and cheese pizza naman po. At saka, ano tawag mo nila isang milk tea, 22 ounce. Sabi daw po ni Mama, ni Madam ng coffee break. Yan. Nanonood po siya ngayong gabi. And as promised, salamat po, coffee break. Pupunta namin kayo next week, ma'am. As I promised, cover natin yan para matulungan din natin kayo sa inyong negosyo. And with that, pasensya na, kinakailangan natin mag-cut short dahil sa moving si Kapepe. Ako naman, medyo mahina signal ko. Pero we'd like to thank you ngayong gabi sa pag-silip niyo po sa amin. At salamat, Boy B, sa oras ay binagano po ulit. At as always, for more updates, huwag mo kalimutang mag-post lang po dito sa ating Balitang Lagro Facebook page. Kung gusto niyo po kami suportahan, follow or subscribe sa aming YouTube channel, Balitang Lagro po. Ayun. Yes, ma'am. Ma'am Afer. Yes, si Ma'am Afer. Actually, dalawa na po yung naparapol. Yung isang milk tea po, next week po namin paparapol. Yan. Tama po. Technically, 3 po yung pinarapol po ni Ma'am Afer, pero 2 po ngayon. Next week, isa naman po na ipaparapol natin ng milk tea at saka isang ham and cheese po na pizza. Para maano naman po ng ibang mga nanood ngayong gabi. Para next week sila naman po yung mag-update. Yung mga sumagot naman, sorry. Yung mga sagot sa tanong ng tambay. Ayan. At syempre, muli, bukod kay Boy B, thank you, Bongnoy, huwag kang magsawa, boss. Salamat po. At next Thursday ulit tayo, kasama si Kapepe. Check natin ano mga magaganda pa natin pwede pag-usapan. Nakakwentuhan din natin, Kapepe, nga pala ang mga lupon. Kung hindi man dito sa schedule natin, makakausap natin sila, siguro makapag-live tayo sa kanila kung kailan sila kompleto, malamang Lunes. Pero i-establish muna natin yan, para malaman din natin ano mga kinakailangan nilang mga serbisyo na kanilang inaalok sa ating mga kabarangay. Yes. And with this, magandang gabi mga kabarangay. On behalf of Boy B, Dalisay, Kuisin po. Kapepe, may gusto ka bang batiin? Kapepe? Batiin ko lang yung mga tropa ko sa Wandulo. Yun. Saka yung mga kasama ko sa BPLK. Saka salute sa mga BPS ng Barangay Greater Lagro, napakasipag. Lalo na yung mga nasa gate, sa taas, saka sa arko. Salamat din. At saka salamat din sa mga sumusuporta sa atin. Suportahan nyo rin yung ating mga organizations, no? Mula sa pickleball, tennis, badminton, Greater Lagro Basketball Association, most especially Lagro Dulo Basketball Association, may ongoing na tournament.
Every weekends po yan. Ayan. Sa Zumba nga pala, Yes. sorry. Yan, sorry naman. Zumba, oo. Maging anumang araw yan. At the end of the day, magkakabarangay pa rin yan. Yan. And with that, Yes. magandang gabi po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo next Thursday, ha? Bye-bye.